Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Marso 28, 2025. Ngayong araw, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang iyong likas na diwa ng pagiging mapangahas at puno ng pagnanasa sa pakikipagsapalaran. Bilang isang Aries, ang iyong kaluluwa ay laging nagnanais ng bagong karanasan, ng mga hindi pa natutuklasang posibilidad, at ng mga pagsubok na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Ito ang araw upang hayaan mong mangibabaw ang iyong likas na tapang at yakapin ang hindi inaasahang pagkakataon na maaaring dumating sa iyong landas. Sa pagsapit ng Marso 28, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, isang paanyaya upang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mundo sa mas malalim at makabuluhang paraan. Ang mundong ginagalawan mo ay puno ng hiwaga, at sa araw na ito, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong tuklasin ang mga bagong bagay na magbibigay liwanag sa iyong puso at isipan. Huwag kang magdalawang isip na sundan ang iyong likas na pag-uusisa, sapagkat dito mo matutuklasan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Subalit sa kabila ng sigla at pananabik na dala ng araw na ito, may mga pag-aalinlangan na maaaring sumiksik sa iyong isipan. Ang takot ay maaaring magpaurong sa iyo mula sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan, ngunit ito rin ay isang senyales na ikaw ay nasa landas ng paglago. Isang mahalagang paalala, ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot kundi ang kakayahang magpatuloy sa kabila nito. Ang takot ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa iyong pag-unlad. Bagkus, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang lalo pang palakasin ang iyong loob at patunayan sa iyong sarili na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong mga pangamba. Sa pagdaloy ng araw, maaari mong mapansin na ikaw ay mas madaling nakakaramdam ng damdamin at alaala mula sa nakaraan. Maaari kang mapukaw ng mga emosyon na dati mong isinantabi, mga pangyayaring maaaring nagdulot sa iyo ng lungkot, saya, o pag-aalinlangan. Huwag mong iwasan ang mga damdaming ito. Sa halip, kilalanin mo ang kanilang presensya, at unawain ang mga aral na nais nilang iparating sa iyo. Sa pamamagitan ng masusing pagmumuni-muni, matutuklasan mo na ang iyong emosyon ay isa sa pinakamakapangyarihang gabay na maaaring tumulong sa iyong landasin. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga ugnayan sa iyong buhay. Ang pagmamahal ay may kakayahang baguhin ang pananaw natin sa mundo, at sa araw na ito, hinihikayat kang suriin kung paano ka minamahal at paano ka nagmamahal sa iba. Ang bawat koneksyon na mayroon ka, sa pamilya, sa kaibigan, o sa isang espesyal na tao, ay may malalim na impluwensya sa iyong mga desisyon at kilos. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagmamahal, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas maraming pagkakataon para sa paglago at kasiyahan. Subukan mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong malapit sa iyo. Ang simpleng pagbibigay ng oras, pag-aalok ng suporta, o pagpapahayag ng pasasalamat ay may kakayahang palalimin ang iyong ugnayan sa kanila. Tandaan na ang pagmamahal ay hindi laging nangangailangan ng malalaking kilos, madalas, ang maliliit ngunit taos-pusong aksyon ang may pinakamalaking epekto sa puso ng iba. Sa praktikal na aspeto, ngayon ay magandang araw upang maging mas aktibo sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ay pula, ang kulay ng lakas, tapang, at sigla. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at determinasyon upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9, at 21. Ang 3 ay sumasalamin sa pagkamalikhain at ekspresyon ng sarili,
Paalala na hindi mo kailangang sundin ang agos ng iba, kundi dapat mong sundin ang tinig ng iyong puso. Ang siyam naman ay kumakatawan sa espiritualidad at karunungan, nagpapaalala sa iyo na ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay may dalang aral na magpapalawak ng iyong pangunawa. Samantala, ang 21 ay simbolo ng mga bagong simula, naghahayag na ang araw na ito ay maaaring maging pinto patungo sa panibagong kabanata ng iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Maaring ito ay isang bagong proyekto, isang bagong libangan, o isang bagong desisyon na maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad para sa iyo. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong nakasanayang gawi. Sa pamamagitan ng pagsubok ng bago, mas lalo mong masusumpungan ang sarili mong kakayahan at hangganan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang iyong mga karanasan. Isipin ang lahat ng iyong natutunan at pasalamatan ang iyong sarili sa pagiging matatag at determinado sa kabila ng mga hamon. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, ikaw ay nagiging mas matibay at mas handa sa kung ano man ang dadalhin ng hinaharap. Ikaw ay isang mandirigma, Aries. Ikaw ay isinilang na puno ng tapang at sigla, isang nilalang na hindi natatakot lumaban para sa kanyang mga pangarap. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan, yakapin mo ang bawat hamon ng may buong loob at tiyaking sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay mas lumalapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Magpatuloy ka sapagkat ang iyong kinabukasan ay puno ng liwanag, pag-asa, at walang katapusang posibilidad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso 28, 2025. Ngayong araw, habang unti-unting bumubukas ang bagong pagkakataon, mararamdaman mong tila isang paalala mula sa universo ang dumadaloy sa iyong paligid, isang paalala tungkol sa iyong likas na pagkahilig sa kagandahan at kaginhawaan sa buhay. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang magpakasaya sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, mula sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng ginhawa hanggang sa mga karanasang nagpapasigla sa iyong puso at diwa. Ang buhay ay puno ng kagandahan, ngunit madalas nating nakakaligtaan itong mapansin dahil abala tayo sa iba't ibang bagay. Subukan mong huminto sandali at pagmasdan ang iyong paligid, ang lambot ng hangin sa iyong balat, ang aliw na dulot ng isang paboritong awitin, o ang mainit na yakap ng isang taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw, may pagkakataon kang yakapin ang kagandahan sa bawat anyo nito. Maaari mong maramdaman ang pangangailangang maging mas elegante sa iyong pagkilos at pagpapasya. Ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa paraan ng iyong pagdadala sa iyong sarili, at sa iyong pakikitungo sa iba. Paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, at ang mga bagay na may halaga sa iyo? Ang iyong mga aksyon ay sumasalamin sa iyong panloob na katauhan, kaya tiyakin mong ang iyong ginagawa ay nagbibigay daan sa mas positibong enerhiya sa iyong buhay. Habang dumadaloy ang araw, maaaring makaramdam ka ng isang malalim na pangangailangan upang mapag-isa, upang bigyang pansin ang iyong sariling damdamin at pagninilay-nilay sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Minsan, ang pagiging tahimik at malayo sa ingay ng mundo ay hindi nangangahulugang pag-iisa, kundi isang paraan upang muling mahanap ang sarili. Ang pagninilay ay isang mahalagang proseso upang mas maunawaan mo ang iyong damdamin at mga pangangailangan. Huwag matakot na harapin ang sarili mong iniisip at emosyon. Sa katahimikan, maririnig mo ang tunay mong tinig, isang tinig na maaaring nagsusumamo ng pahinga, paglaya, o panibagong simula. Ngayong araw, bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang gawin ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Ano ang mga aktibidad na nagpapasigla sa iyong diwa? Maaaring ito ay isang simpleng gawain tulad ng pagbabasa ng libro, pagsulat sa iyong journal, pakikinig sa musika,
o pagluluto ng isang paboritong putahe. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo, hindi lamang nito pinapalakas ang iyong isipan kundi nagbibigay rin ito ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang kaligayahan ay hindi isang layunin na kailangang maabot, ito ay isang paglalakbay na dapat mong maranasan sa bawat sandali. Bagamat maaaring may mga mabibigat na enerhiyang bumabalot sa paligid, tiwala ka sa iyong kakayahang makakita ng kagandahan sa bawat sitwasyon. Hindi sa lahat ng oras ay perpekto ang buhay, ngunit nasa iyong mga kamay ang pagpili kung paano mo ito haharapin. Kung sakaling makaranas ka ng pagsubok o hamon, alalahanin mong ang lahat ay may dahilan. Ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang matuto at lumago. Ang iyong kakayahan na manatili sa gitna ng bagyo nang may kapanatagan ay isang katangian na bihira sa iba. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay ginto. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kasaganaan, tapang, at liwanag ng buhay. Ang pagsusuot ng kulay gintong damit o aksesorya ay makakatulong upang maipahayag ang iyong kumpiyansa at positibong enerhiya. Kung wala kang maisusuot na kulay ginto, maaari mong gamitin ang enerhiya nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri o pagpapakita ng pagmamahal sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng liwanag at kabutihan sa iba ay isang paraan upang mapalakas ang iyong sariling enerhiya. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 9, at 22. Ang 5 ay sumisimbolo sa pagbabago at kalayaan. Ang 9 ay kumakatawan sa espiritual na paglago at malalim na karunungan, habang ang 22 ay isang numero ng manifestasyon at tagumpay. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras para sa isang tahimik na aktibidad na magpapalakas ng iyong kalooban. Maaari kang sumulat ng iyong mga pangarap sa hinaharap, magpinta, o kahit simpleng pagmumuni-muni. Ang mahalaga ay bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong isip at espiritu. Ang ganitong mga gawain ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong pagiging malikhain, kundi nakakatulong din upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng biyayang dumating sa iyo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang buksan ang pinto ng kasaganaan at positibong enerhiya. Sa kabila ng mga hamon, may dahilan upang magpasalamat, mga simpleng bagay tulad ng mainit na pagkain, isang matamis na ngiti mula sa isang kaibigan, o isang pagkakataong ipahayag ang iyong damdamin. Tandaan na ikaw ay may likas na kakayahang lumikha ng isang magandang buhay para sa iyong sarili. Ang iyong pananaw sa mundo ay may malaking epekto sa kung paano mo mararanasan ang bawat araw. Kung pipiliin mong makita ang kagandahan sa bawat sandali, mas lalo mong mararamdaman ang kasayahan at kapanatagan sa iyong puso. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan mong ikaw ay hindi nag-iisa. Ang universo ay laging nakikinig, laging gumagabay, at laging nagbibigay ng tamang pagkakataon sa tamang oras. Huwag mong kalimutan na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na halaga, upang ipahayag ang iyong pagmamahal, at upang lumikha ng isang buhay na tunay mong ninanais. Huminga ng malalim, yakapin ang araw na ito ng may buong tiwala, at hayaang ang iyong puso ay maging gabay sa iyong landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-28 ng Marso, taong 2025. Habang unti-unting lumilipas ang araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Isang pakiramdam ng lalim, misteryo, at introspeksyon ang maaaring bumalot sa iyong isipan, na tila hinihila ka papasok sa mas malalim na bahagi ng iyong damdamin. Ang araw na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong panloob na mundo at suriin kung paano naapektuhan ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay.
Maraming bagay ang maaaring lumitaw sa iyong isip, mga alaala, damdamin, at mga tanong na matagal mo nang hindi hinaharap. Huwag kang matakot sa mga emosyong ito, sa halip, gamitin ang pagkakataong ito upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Bilang isang taong likas na may dalawang panig ng pagkatao, madalas kang nakakaranas ng mga sandaling tila hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Kung dapat kang sumabay sa agos ng iyong emosyon, o kung dapat mong panatilihin ang distansya, upang hindi ka madala ng mga ito. Ngayon, maaaring mas maramdaman mo ang pagkakahiwalay mo sa ibang tao. Maaari kang makaranas ng pag-aalinlangan, pagkalito, o kahit lungkot. Subalit, sa halip na labanan ang pakiramdam na ito, bakit hindi mo ito yakapin? Ang paglalaan ng oras upang mapag-isa at magnilay ay hindi nangangahulugang humihiwalay ka sa iba, kundi ito ay isang paraan upang mas lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang oras ng katahimikan at pagninilay ay maaaring magdala sa iyo ng mahahalagang realisasyon. Sa pamamagitan ng pagreretiro pansamantala mula sa ingay ng mundo, maaari mong mas maunawaan ang iyong tunay na damdamin at mga pangangailangan. Isaalang-alang ang mga bagay na matagal mo nang isinasantabi, mga pangarap na tila nalimutan mo na, mga damdaming hindi mo hinayaang lumabas, at mga tanong na matagal mo nang gustong masagot. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, at upang bigyang halaga ang iyong mga damdamin nang hindi hinuhusgahan ang mga ito. Ang emosyon mo ngayon ay maaaring maging mas matindi kaysa sa karaniwan, ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng mga ito. Sa halip, tingnan ang bawat damdamin bilang isang mensahe, isang gabay na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon ng iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, itanong mo sa iyong sarili kung ano ang ugat nito. Kung may bumabalot na pangamba sa iyong isipan, subukang hanapin ang pinagmulan nito. Sa bawat pagninilay at pag-unawa, unti-unti mong mahahanap ang sagot sa mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa iyo. Mahalaga ring alalahanin na sa kabila ng bigat ng emosyon mo ngayon, ito ay lilipas din tulad ng mga alon sa dagat. Ang iyong damdamin ay may sariling ritmo, may mga oras ng katahimikan at may mga oras ng kaguluhan. Ang mahalaga ay hindi mo hayaang mapagod ka ng mga ito, kundi gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang mas mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili mo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntian, isang kulay na sumisimbolo sa paglago, pagbabago, at kapayapaan ng isipan. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, sa iyong pananamit, sa iyong paligid, o kahit sa mga bagay na madalas mong ginagamit, maaari nitong mapalakas ang iyong kakayahang harapin ang araw na ito nang may mas mahinahong pag-isip. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 25. Ang 5 ay kumakatawan sa kalayaan at paggalugad, ang 9 ay sumasagisag sa espiritual na karunungan, at ang 25 ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at malalim na pag-unawa. Tandaan ang mga numerong ito, at subukang gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong araw. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga damdamin sa isang journal o ang paglalaan ng oras upang makinig sa sarili mong puso. Maaari kang magsulat tungkol sa iyong mga saloobin, pangarap, o kahit mga bagay na nais mong bitawan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaaring mas malinaw mong maipahayag ang iyong sarili at matulungan ang iyong isipan na ayusin ang mga magulong emosyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng isang tahimik na sandali upang huminga at iproseso ang lahat ng iyong napagnilayan. Huwag kang magmadali upang mahanap ang lahat ng sagot sa isang iglap. Ang proseso ng pag-unawa sa sarili ay isang mahabang paglalakbay, at ang araw na ito ay isa lamang hakbang patungo sa mas malalim na kaalaman. Paalalahanan ang iyong sarili na anuman ang nararamdaman mo ngayon ay may dahilan. Ang bawat emosyon, kahit pa ito ay mahirap harapin, ay may hatid na aral. Yakapin ang karunungang ito, at hayaang gabayan ka nito sa mga susunod mong hakbang.
Ang buhay ay hindi palaging maliwanag, ngunit sa bawat anino ay may pagkakataong matutunan ang halaga ng liwanag. Sa bawat paggalaw ng mundo, sa bawat pagbabago ng panahon, ikaw ay patuloy na lumalago. Yakapin ang iyong sarili ng may pagmamahal, at huwag kalimutang magbigay ng oras para sa sarili mong kapayapaan. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng katahimikan, mayroong matatagpuan na kaliwanagan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 28, 2025. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman na mas lalong lumalalim ang iyong sensibilidad sa mga nangyayari sa iyong paligid. Para bang ang iyong puso at isipan ay mas bukas sa pagtanggap ng emosyon, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay nagdadala ng init at kapanatagan, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makipag-ugnayan ng mas malalim sa iba. May isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang mga relasyon sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa at pagbibigay ng oras upang makinig at makiramay sa mga nararamdaman ng iyong mahal sa buhay. Habang ginagalugad mo ang araw na ito, bigyang pansin kung paano maaaring makaapekto sa iyong mga kilos at desisyon ang damdaming dala ng pagsisisi o panghihinayang. Minsan, ang pagsisisi ay tila isang pabigat na nagiging hadlang sa ating kasalukuyan, ngunit maaari rin itong maging daan upang mas lalong lumalim ang ating pangunawa sa ating sarili at sa iba. Sa halip na hayaan kang pabagsakin nito, gamitin mo ito bilang isang oportunidad upang matuto, lumago, at makahanap ng mas maayos na paraan upang ayusin ang mga bagay na maaaring nagkamali sa nakaraan. Ang empatya ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magbukas ng mga pintuan tungo sa mas malalim na koneksyon sa iba at mas mabuting relasyon sa sarili. Sa kabila ng iyong matalas na intuisyon at emosyonal na lalim, mahalagang bigyang pansin ang kahalagahan ng pagpapahinga. Kapag ang iyong damdamin ay masyadong bukas at tumatanggap ng maraming enerhiya mula sa iyong kapaligiran, may posibilidad na makaramdam ka ng pagkapagod. Mahalaga na bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang huminga, magmuni-muni, at i-recharge ang iyong enerhiya. Minsan, ang katahimikan at pag-iisa ay hindi nangangahulugan ng kalungkutan, kundi isang paraan upang muling maramdaman ang balanse sa iyong kalooban. Ang simpleng paghinto at pagninilay sa mga nangyari sa iyong araw ay maaaring makatulong upang maunawaan kung ano ang tunay mong nararamdaman at kung paano mo ito magagamit upang mas maging mabuti sa hinaharap. Habang lumalalim ang araw, samantalahin ang pagkakataon upang makilahok sa makabuluhang usapan at palitan ng kuro-kuro. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin, sapagkat ito ay isang paraan upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga pangarap sa buhay. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa bukas at matapat na komunikasyon, kaya't gamitin mo ang pagkakataong ito upang mas lalo pang mapalalim ang iyong mga relasyon. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga taong mahal mo at pagpapakita ng iyong tunay na nararamdaman, mas nagiging makabuluhan ang bawat sandali na ginugugol mo sa kanila. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa pag-unlad, kasariwaan, at bagong simula. Ang pagsusuot ng kulay berde o pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong enerhiya upang mas maramdaman ang kapanatagan at positibong daloy ng buhay. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 7, 23 at 41. Ang 7 ay isang numero ng espiritualidad at mas mataas na kamalayan na nagpapaalala sa iyo na bigyang pansin ang iyong intuisyon. Ang 23 naman ay sumisimbolo sa lakas at determinasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang 41 ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan at katiyakan, na nagsasabi sa iyo na anuman ang iyong pagdaanan, ikaw ay nasa tamang landas.
Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip at emosyon sa isang journal. Ang pagkakaroon ng oras upang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat ay maaaring makatulong sa iyo upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Maaari rin itong maging isang paraan upang maibsan ang stress at mahanap ang kapanatagan sa gitna ng abalang mundo. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo ang lahat ng natutunan at naramdaman mo. Anong mga emosyon ang lumitaw sa iyo ngayon? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya, at ano naman ang mga hamon na iyong hinarap? Sa bawat pagsubok at pagkakataon, mayroong aral na maaaring pagyamanin upang mas lalo pang lumago ang iyong pagkatao. Ang iyong kakayahang makiramay at umunawa sa iba ay isang regalo na hindi lahat ay may kakayahang ipakita. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong damdamin at pagpapakita ng pagmamahal sa mga tao sa iyong paligid, ikaw ay nagiging isang ilaw sa kanilang buhay. Tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na bagay kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang liwanag ng iyong puso ang gumabay sa iyo patungo sa mas maliwanag na bukas. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may tapang, pag-ibig, at pagtitiwala sa sarili, sapagkat sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay mas lalong nagiging mas matatag, mas maalam, at mas handang harapin ang anumang darating sa iyong landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 28, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Marso 28, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagbibigay liwanag at init sa iyong pagkatao. Ang araw na ito ay puno ng inspirasyon at sigla, na parang nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong tunay na kalikasan, malakas, matapang, at hindi natitinag. Ang iyong di matitinag na determinasyon ay nagliliwanag ng husto, inilalapit ka sa mga oportunidad na tunay na umaayon sa iyong pagkatao. Ngunit habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, hinihikayat kang mag-ingat at lumapit sa bawat sitwasyon ng may banayad na paggalaw. Ang buhay ay hindi palaging isang mabilisang pagtakbo patungo sa tagumpay, minsan, ang tunay na susi ay ang kakayahang huminto, magmasid, at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mahalagang pagnilayan kung paano ang mga nakaraang sakit at hinanakit ay may epekto sa iyong kasalukuyang pananaw. Ang emosyon ay isang makapangyarihang puwersa, at ang hindi mo namamalayang pananakit na dala ng nakaraan ay maaaring humubog sa iyong mga kilos at desisyon. Ngunit huwag mong hayaan na ang sakit na ito ay maging pabigat sa iyo. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang maging mas matibay at mas handa sa mga darating pang pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa tapang na ipakita ang iyong kakayahan, kundi sa kakayahan mong magpatawad, maghilom, at muling lumaban na may mas matibay na puso. Ngayong araw, mas lalong magiging matalas ang iyong damdamin at pakiramdam. Maaari mong maramdaman ang bigat ng iba't ibang emosyon, na parang may mga alon na pumapalibot sa iyong puso at isipan. Bagaman likas kang matatag, maaari mong maramdaman na ang iyong damdamin ay tila sinusubok. Hindi ito isang bagay na dapat katakutan, sa halip, ito ay isang pagkakataon upang mas lubos mong maunawaan ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na nagpapagalaw sa iyong damdamin? Ano ang mga pangyayari o alaala na patuloy na bumabalik sa iyong isipan? Pagnilayan ang mga ito, at bigyan ang iyong sarili ng oras upang yakapin ang iyong nararamdaman nang hindi ito hinuhusgahan. Isa sa mga pinakamagandang paraan upang harapin ang araw na ito ay ang pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng sining at musika. Isang magandang ideya ang pag-aaral ng liriko ng isang kanta na may malalim na kahulugan para sa iyo. Ang musika ay may kakayahang magsalita sa ating kaluluwa sa paraang hindi kayang gawin ng mga simpleng salita.
Sa pamamagitan ng awitin, maaari mong maramdaman ang koneksyon sa iyong damdamin, at baka ito ang magbigay sa iyo ng inspirasyon upang mapalaya ang anumang bigat na iyong dinadala. Hayaang yakapin ka ng himig at ritmo, at hayaang ang bawat salita sa kanta ay magsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng iyong nararanasan, mayroong kagandahan sa bawat sandali ng buhay. Sa ganitong panahon kung saan ikaw ay nagiging mas sensitibo, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang tahimik na paglalakad, pagsulat sa iyong journal, o simpleng pagpapaalala sa iyong sarili kung gaano ka kahalaga. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang palagi mong kailangang patunayan ang iyong lakas sa iba. Minsan, ang tunay na tapang ay ang kakayahang aminin sa iyong sarili na kailangan mo rin ng pahinga at pagmamahal. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng sigla, inspirasyon, at positibong enerhiya. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid, mapapalakas nito ang iyong kumpiyansa, at makakatulong upang mapanatili ang masiglang pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 22. Ang 5 ay sumasalamin sa pagbabago at kalayaan. Ang 9 ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na kaalaman at pagtuklas, habang ang 22 ay isang numero ng katuparan at matibay na pundasyon sa buhay. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaari itong isang aktibidad na matagal mo nang nais gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan, tulad ng pagsubok sa isang bagong libangan, pagbabasa ng isang aklat na may malalim na mensahe, o simpleng pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya at mapunan ang iyong puso ng inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at iproseso ang lahat ng iyong naramdaman at naranasan. Anong mga aral ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na maaari mong dalhin sa mga susunod na araw upang mas lalo pang mapalakas ang iyong loob? Huwag mong kalimutan na sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng emosyon, pagbabago, at mga hindi inaasahang sandali. Yakapin mo ito ng buo at hayaang ang iyong ningning ay patuloy na magliwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 28, 2025. Sa araw na ito, may isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong diwa, isang enerhiyang nagpapahiwatig ng tahimik na pagninilay at malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Maaari mong maramdaman ang iyong isipan na lumulutang, tila mga ulap na dinadala ng hangin sa malawak na kalangitan. Hayaan mong dalhin ka ng enerhiyang ito sa isang mas malawak na pananaw, ngunit huwag mong hayaang maligaw ka sa kawalan. Ang iyong likas na katatagan at matibay na determinasyon ang magsisilbing gabay upang manatiling nakaapak sa lupa habang patuloy mong nilalakbay ang mundo ng iyong mga damdamin at pangarap. Mahalaga sa araw na ito ang pagbibigay pansin sa kung paano mo pinoproseso ang lungkot at panghihinayang. Minsan, ang mga negatibong damdamin ay maaaring magdulot ng ulap sa iyong isipan, pinapahina ang iyong kakayahang makita ang liwanag ng pag-asa. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang hayaang kontrolin ka ng mga emosyong ito. Sa halip, tanggapin mo ang kanilang presensya, unawain ang kanilang pinagmulan, at pagkatapos ay dahan-dahang palayain ang mga ito. Maghanap ng aliw sa presensya ng mga mahal mo sa buhay, mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sa kanilang yakap at masasayang pag-uusap, maaaring mapawi ang bigat na iyong nadarama. Sa gitna ng maraming bagay na maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkagambala sa iyong isipan,
huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pagiging nasa kasalukuyan. Ang iyong emosyon ay maaaring magulo sa araw na ito, at maaaring mahirapan kang mag-focus sa mga gawain. Subalit sa kabila nito, nananatiling matatag ang iyong panloob na tapang at kakayahan. Gamitin mo ang araw na ito upang pagnilayan ang iyong mga pangarap na matagal mo nang nais abutin. Maaaring may mga pagkakataong tila hindi mo makita ang tamang direksyon, ngunit tandaan, hindi ibig sabihin na wala kang patutunguhan. Ang mga panaginip ay hindi kailangang maging malinaw agad, madalas, ang kanilang kahulugan ay lumilinaw habang patuloy mong nilalakbay ang iyong landas. Habang lumalalim ang gabi, maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga relasyon na mayroon ka sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong palaging nandyan para sa iyo. Minsan, sa gitna ng ating mga abala at sariling alalahanin, nakakalimutan nating ipahayag ang ating pasasalamat sa mga taong nagpapagaan ng ating kalooban. Isang simpleng mensahe, isang yakap, o isang taos-pusong pag-uusap ang maaaring magbigay ng init hindi lamang sa puso ng iba kundi pati na rin sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng kasiglahan, pagpapagaling, at panibagong simula. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng isang bagay na may ganitong kulay malapit sa iyo, maaari mong maramdaman ang isang mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa iyong sariling kakayahan na lumago at magbago. Ang berde ay nagpapaalala sa iyo na ang bawat yugto ng buhay ay may dalang bagong oportunidad, at kahit sa mga panahong tila walang katiyakan ang hinaharap, may laging pag-asa at bagong simula na naghihintay. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 7, 11, at 35. Ang 7 ay sumisimbolo sa espiritualidad at malalim na pagninilay, isang paalala na makinig ka sa iyong intuisyon, at huwag baliwalain ang mga mensaheng ipinapadala ng iyong kalooban. Ang 11 ay isang makapangyarihang numero na kumakatawan sa inspirasyon at malikhaing enerhiya, na nangangahulugang ito ay isang magandang araw upang ipahayag ang iyong mga ideya at damdamin. Samantalang ang 35 ay isang paalala na ang buhay ay puno ng pagbabago, ngunit bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggugol ng oras sa kalikasan. Kahit isang maikling paglalakad sa isang parke, paghahalaman, o simpleng pag-upo sa labas upang maramdaman ang sariwang hangin ay makakatulong upang maibsan ang anumang bigat sa iyong isipan. Ang koneksyon sa kalikasan ay isang mabisang paraan upang mapanumbalik ang iyong enerhiya at upang mahanap ang kalmadong pangangailangan ng iyong kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng emosyon, pagbabago, at pagkakataong matuto. Huwag kang matakot sa mga araw na tila hindi malinaw ang direksyon na iyong tinatahak. Ang bawat sandali ng pag-aalinlangan, ng pangungulila, o ng kalituhan ay bahagi ng isang mas malaking larawan na unti-unting bumubuo ng iyong kwento. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay, sapagkat sa bawat hamon na iyong nalalagpasan, mas lalo mong nadidiskubre ang tunay mong lakas at ang kahulugan ng iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 28, 2025. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang isang kakaibang aura ng hiwaga at pananabik sa iyong paligid. Para bang may isang hindi nakikitang enerhiya na bumabalot sa iyo, nagdadala ng malalim na damdamin at panaginip na dumadaloy sa iyong isipan. Ito ay isang araw ng introspeksyon, isang pagkakataon upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga damdamin, hangarin, at mga relasyon sa mga tao sa iyong buhay. Marahil ay makakaranas ka ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang uri ng pagkabighani sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa iyo.
Hayaan mong ang ganitong pakiramdam ay maging gabay mo upang yakapin ang diwa ng inspirasyon at pagmamahal. Ang iyong likas na kakayahang ipadama sa iba na sila ay minamahal at pinapahalagahan ay lalong magiging mas matindi sa araw na ito. Para kang isang ilaw na nag-aanyaya sa iba na lumapit at maramdaman ang init ng iyong presensya. Kapag ginamit mo ang regalong ito sa isang positibong paraan, hindi mo lamang mapapalakas ang iyong ugnayan sa iba, kundi pati na rin ang iyong sariling pag-unawa sa sarili mong damdamin. Sa bawat interaksyong mayroon ka, sikapin mong maging bukas, maunawain, at puno ng malasakit. Ang isang simpleng ngiti, isang taos pusong pagbati, o isang mainit na pag-uusap ay maaaring magdala ng liwanag sa araw ng isang tao. Sa iyong pakikisalamuha ngayon, tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging bukas at tapat sa iyong nararamdaman. Sa bawat taong iyong makakasalamuha, pag-isipan kung paano mo maipapakita ang iyong malasakit sa kanila. Paano mo mapapalalim ang iyong ugnayan? Ano ang maaari mong gawin upang ipadama sa kanila na sila ay tunay na pinapahalagahan? Ang pagiging mapagmahal at maunawain ay isang napakalaking regalo, isa itong kapangyarihan na may kakayahang baguhin hindi lamang ang buhay ng iba, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang mga damdaming mararamdaman mo ngayon ay parang malalalim na alon sa karagatan, minsan banayad, minsan matindi, ngunit palaging may layunin. Ang ritmo ng iyong emosyon ay maihahalin tulad sa paggalaw ng tubig, pabago-bago, ngunit palaging konektado sa isang mas malaking puwersa. Ang dagat ay isang simbolo ng kawalang hanggan at misteryo, at sa araw na ito, mararamdaman mong bahagi ka ng isang mas malaking daloy ng enerhiya. Hayaan mong ang damdaming ito ay magdala sa iyo ng kaliwanagan. Anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng mas malalim na pangunawa? Ano ang mga bagay na matagal mo nang hindi hinaharap ngunit ngayon ay bumabalik upang kunin ang iyong pansin? Habang dumadaloy ang araw, hayaang ang iyong likas na pagkamausisa ang magdala sa iyo sa mas magagandang karanasan. Ang mundo ay puno ng mahika at misteryo, at bawat taong iyong makikilala ay may sariling kwento na naghihintay lamang na marinig. May mga taong maaaring dumaan sa iyong araw na magdadala ng inspirasyon o aral. May mga pagkakataong maaaring hindi mo inaasahan, ngunit magdudulot ng mahalagang pagbabago sa iyong pananaw. Maging bukas sa posibilidad na ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring magdala sa iyo ng bagong pangunawa o bagong landas sa buhay. Huwag maliitin ang epekto ng iyong kabutihan at pagmamahal. Ang maliliit na kilos ng habag at pag-unawa ay may kakayahang lumikha ng alon ng positibong enerhiya na maaaring maramdaman hindi lamang ngayon kundi pati na rin sa hinaharap. Kung paano mo pakikitunguhan ng iba ngayon ay maaaring maging isang inspirasyon na magpapatuloy sa kanilang sariling paglalakbay. Ang iyong mabuting kalooban ay parang isang binhing itinanim, isang araw, ito ay mamumunga ng mas maraming kabutihan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay lila. Ang lila ay sumisimbolo ng espiritual na kaliwanagan at malalim na pag-isip. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, maaaring madama mong mas malinaw ang iyong isip at mas bukas ang iyong puso sa mga bagong pananaw at inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 22 at 38. Ang 7 ay kumakatawan sa malalim na kaalaman at espiritual na paggising, ang 22 ay simbolo ng katuparan ng pangarap, at ang 38 ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at kasaganaan. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magmuni-muni. Maglaan ng ilang sandali upang maupo sa isang tahimik na lugar at hayaan ang iyong isipan na dumaloy ng malaya. Maaari kang magsulat sa isang journal, magnilay, o simpleng pagmasdan ang mundo sa paligid mo. Kapag binigyan mo ang iyong sarili ng oras upang makinig sa iyong sariling isip at damdamin, makakahanap ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng mga karanasan at damdamin na dumaan sa iyo.
Tandaan na sa bawat emosyon may natututunan ka. Sa bawat koneksyon may nadadagdag sa iyong pag-unawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging buo ka bilang isang tao. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa araw na ito, nabigyan ka ng pagkakataon upang makita ang mundo sa mas malalim at mas makahulugang paraan. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag at pagmamahal. Patuloy mong yakapin ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mundo ay nangangailangan ng higit pang mga taong tulad mo, mga taong marunong magmahal, umunawa, at magbigay ng pag-asa sa iba. Ano man ang iyong maranasan ngayon, tandaan na ikaw ay nasa tamang landas, at ang universo ay laging gumagabay sa iyo patungo sa mas magandang kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Marso 28, 2025. Ngayon ay isang araw ng introspeksyon at malikhaing pagninilay para sa iyo, Scorpio. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng isang kakaibang kapayapaan sa iyong puso at isipan na nag-aanyaya sa iyo na lumalim sa iyong mga panaginip, emosyon, at pinakatatago-tago mong damdamin. Sa iyong likas na pagiging misteryoso, madalas mong pinapanatili sa iyong sarili ang iyong nararamdaman at iniisip, ngunit ngayon, mararamdaman mong tila may puwersang nagtutulak sa iyo upang tingnan ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdaan ng oras, kundi isang pagkakataon upang maunawaan ang tunay mong nais sa buhay at kung paano mo ito matutupad. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay may dalang pambihirang lakas na maaaring makatulong sa iyong malikhaing pag-isip. Maaari mong maramdaman ang biglang pag-usbong ng inspirasyon, isang ideyang matagal mo nang gustong isakatuparan, isang pangarap na matagal mo nang tinatago sa iyong puso, o isang adhikaing noon pa ay nais mong abutin. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi mo ito tinatanggap ng buong buo. Ngayong araw, hayaang lumipad ang iyong imahinasyon, bigyang pansin ang iyong mga hilig, at gamitin ang iyong likas na talento upang lumikha ng isang bagay na may kahulugan para sa iyo. Habang sumasapit ang Marso 29, ang araw ay nagdadala ng hamon upang suriin ang iyong emosyon at alamin kung may mga damdamin ng panghihina ng loob na bumabalot sa iyo. Minsan, may mga bagay na hindi natin namamalayan na nagiging pabigat sa ating isipan, mga alaala ng nakaraan, mga hindi natutupad na pangarap, o mga pagkakamali na patuloy nating iniisip. Huwag mong hayaan na ang mga ito ay maging hadlang sa iyong paglago. Ang bawat emosyon ay may layunin, at sa halip na labanan ang lungkot o pag-aalinlangan, yakapin mo ito at unawain ang aral na dala nito. Sa ganitong paraan, maaari kang maging mas matibay at mas handa sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Sa araw na ito, tandaan na mayroon kang kakayahang lumampas sa anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong isip at puso. Ang pagiging matatag ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, Scorpio, at ngayong araw, kinakailangan mong gamitin ito ng may layunin. Kung may bumabagabag sa iyo, huwag kang matakot na harapin ito. Ang bawat hamon ay may dalang oportunidad para sa pagbabago at pag-unlad. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng isang matibay na desisyon, isang hakbang na magdadala sa iyo sa direksyong tunay mong ninanais. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, dapat mong bigyang pansin ang iyong interaksyon sa ibang tao. Minsan, maaaring may tukso na kunin ang isang bagay mula sa iba, hindi lamang material kundi pati enerhiya, atensyon, o kahit ideya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa pagkuha kundi sa pagbibigay. Gamitin mo ang iyong likas na kakayahan upang maging isang instrumento ng pagkakaisa at pag-unawa. Sa halip na ituon ang iyong atensyon sa kung ano ang maaari mong makuha, subukang pag-isipan kung ano ang maaari mong ibigay. Ang iyong enerhiya ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong kapaligiran,
at kung gagamitin mo ito ng wasto, mas madarama mo ang tunay na kasiyahan at katuparan. Sa kabuuan ng araw na ito, tandaan ang kahalagahan ng balanse. Hindi lahat ng bagay ay dapat madaliin, at hindi rin lahat ng bagay ay dapat mong labis na pag-isipan. Ang pagtitiwala sa iyong sarili at sa iyong intuwisyon ay isang mahalagang aral na dapat mong yakapin. Kapag natutunan mong makinig sa iyong panloob na tinig, mas magiging malinaw sa iyo ang iyong direksyon sa buhay. Kung may oportunidad na lumalapit sa iyo ngayon, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang kunin, ngunit hindi rin lahat ay dapat palampasin. Piliin mo ang mga bagay na tunay na tumutugma sa iyong mga prinsipyo at adhikain. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay bughaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na paglago. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagkakaroon ng elemento ng bughaw sa iyong paligid, maaari mong mapanatili ang kalinawan ng iyong pag-isip at mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 12, at 38. Ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang 12 ay nagdadala ng enerhiya ng kumpletong pag-unawa at espiritual na paggising. Ang 38 naman ay nagdadala ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari itong pagiging malikhain, pagsusulat, pagpipinta, o kahit simpleng pagmumuni-muni sa isang tahimik na lugar. Ang anumang gawain na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at koneksyon sa iyong tunay na sarili ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, mararamdaman mo ang isang matinding kahulugan ng kapanatagan. Napakaraming enerhiya ang dumaloy sa araw mong ito, at ito ay isang tanda na ikaw ay patuloy na lumalago at umuunlad bilang isang individual. Huwag kang matakot sa pagbabagong dumarating sa iyong buhay, dahil ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas matatag at mas matagumpay na hinaharap. Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga nakaraang kabiguan, dahil ang iyong hinaharap ay puno ng posibilidad. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa universo. Ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ikaw ay may natatanging liwanag na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Patuloy mong ipagpatuloy ang iyong landas ng may tapang at determinasyon. Ang iyong hinaharap ay nasa iyong mga kamay, at ikaw lamang ang may kakayahang hubugin ito ayon sa iyong pangarap. Maging bukas sa mga posibilidad, manatiling positibo, at hayaan mong gabayan ka ng iyong puso at intuwisyon patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Marso 28, 2025. Ngayong araw, isang napakagandang enerhiya ang bumabalot sa iyo, puno ng potensyal at pagkakataon para sa paglalakbay, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa mental, emosyonal, at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Isa kang likas na tagapaghatid ng sigla at kasiyahan, kaya't sa bawat lugar na iyong puntahan, at sa bawat taong iyong makasalamuha, madali mong naipapasa ang iyong masiglang enerhiya. Sa bawat ngiti at salita mo, nag-iwan ka ng positibong bakas sa mundo. Ngunit sa kabila ng iyong likas na kasiglahan, maaaring may mga sandali ngayong araw na mararamdaman mong tila nawawala ka sa sarili, parang may ulap na bumabalot sa iyong isipan. Napakahalaga na pagnilayan mo kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon at aksyon. Minsan, sa kabila ng ating kasayahan, may mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng kalituhan,
parang hindi natin ganap na nauunawaan ang ating mga nararamdaman o kung ano ang gusto nating gawin. Hindi ito isang kahinaan kundi isang paalala na tayo ay tao, may damdamin, may pangangailangan, at may mga sandaling kailangang bumagal upang mas lalong maunawaan ang ating sarili. Huwag mong madaliin ang pag-unawa sa mga bagay. Ang kalinawan ay dumarating sa tamang panahon, at kung minsan, ang pagiging bukas sa hindi natin alam ay ang susi upang mas lalo tayong lumago. Ngayong araw, mararamdaman mo ang iyong natural na kakayahang maramdaman ang nararamdaman ng iba. May isang bahagi ng iyong pagkatao na madaling makiramay at umintindi ng emosyon ng ibang tao. Maaari mong mapansin na may ilang tao sa iyong paligid na may dinadalang bigat sa kanilang puso, at maaaring ito ay makaapekto sa iyo. Maaring makita mo ang lungkot sa kanilang mga mata, o maramdaman mo ang kanilang pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos. Bilang isang taong may likas na malasakit, maaaring madala ka sa kanilang enerhiya, at madama mo rin ang kanilang bigat. Ito ay isang magandang katangian dahil ipinapakita nito ang iyong malasakit at pagiging bukas sa iba, ngunit kasabay nito, kinakailangan mo ring alagaan ang iyong sarili. Ang iyong empatya ay isang malakas na katangian na nagbibigay daan upang mas lalong mapalapit ang mga tao sa iyo, ngunit kung hindi mo ito babantayan, maaari itong maging dahilan ng labis na pagkahapo o lungkot. Hindi mo kailangang pasanin ang bawat emosyon ng mga taong nasa paligid mo. Ang pag-unawa sa damdamin ng iba ay hindi nangangahulugan na kailangan mong dalhin ang kanilang mga problema bilang sayo. Bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang hindi ka lamunin ng bigat ng emosyon ng iba. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang matuto ng mas malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa mga tao sa paligid mo nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling kapayapaan. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong kailangan mong huminto sandali, lumayo sa ingay ng mundo, at bigyan ang iyong sarili ng oras upang magpahinga. Ang oras na inilalaan natin sa pagpapahinga ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang matalinong desisyon upang mapanatili ang balanse sa ating buhay. Kung nakakaramdam ka ng pagod, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon upang bumalik sa iyong sentro. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari mong maramdaman ang kapayapaan, isang lugar kung saan malaya mong mararamdaman ang iyong damdamin nang hindi natatakot na mahusgahan. Sa iyong pagpapahinga, maaari kang magnilay at tanungin ang iyong sarili, ano ang tunay na nagpapasaya sa akin? Ano ang nais kong marating? Paano ko mas mapapangalagaan ang aking sarili, habang patuloy kong tinutulungan ang iba? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas lalong maunawaan ang iyong sarili. Sa kabila ng pangangailangang magpahinga, huwag mong kalimutang yakapin ang iyong likas na espiritu ng paglalakbay. Hindi kailangang malayo ang iyong marating upang maramdaman ang saya ng pagtuklas. Minsan, sapat na ang paglabas ng bahay, ang paglalakad sa isang parke, o ang simpleng pakikinig sa iyong paboritong musika upang maibalik ang iyong sigla. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon upang muling maramdaman ang iyong sariling enerhiya at hindi lamang ang enerhiya ng ibang tao. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng balanse, pagpapagaling at kasariwaan. Subukan mong isuot ang kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang maramdaman ang kanyang positibong enerhiya. Maaari rin itong makatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan at bigyan ka ng pakiramdam ng kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9 at 14. Ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan, na tumutugma sa iyong likas na adventurous na espiritu. Ang 9 naman ay naugnay sa karunungan at espiritualidad, habang ang 14 ay isang numero ng balanse at kakayahang makahanap ng tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo nang hindi mo iniisip ang ibang tao.
Maaari itong maging isang simpleng aktibidad tulad ng pagbabasa ng isang aklat, pagsusulat ng iyong mga saloobin, pakikinig sa musika, o pagpunta sa isang lugar kung saan maaari kang mag-relax at huminga ng malalim. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ikaw ay isang mahalagang nilalang na may kakayahang magbigay ng liwanag sa mundo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan o pagdududa. Lahat ng bagay ay may tamang panahon, at ang mga sagot na iyong hinahanap ay darating sa oras na ikaw ay handa nang tanggapin ito. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na puno ng sorpresa, hamon, at biyaya. Huwag mong madaliin ang proseso. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa takbo ng iyong kapalaran. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan mong may dahilan ang lahat ng ito. Ang iyong espiritu ay malaya at makapangyarihan, patuloy mong ipaglalaban ang iyong mga pangarap at magpatuloy ng may pananalig na ang iyong hinaharap ay puno ng mga magagandang bagay na naghihintay para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 28, 2025. Habang sumisikat ang araw sa bagong araw na ito, maaari mong maramdaman ang banayad, ngunit matinding bigat ng mundo na tila dahan-dahang sumasandal sa iyong mga balikat. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging matyaga, determinado, at may matibay na pundasyon. Ang mga katangiang ito ang siyang nagiging gabay mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang higit pang patatagin ang iyong paninindigan sa kabila ng anumang hamon na maaaring dumaan sa iyo. May isang malalim na enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon, na nagbibigay ng mas matalas na pakiramdam sa iyong emosyon at pakikisalamuha sa iba. Ang iyong likas na kakayahang manatiling kalmado at may kontrol sa iyong sarili ay isang biyaya na dapat mong yakapin. Anumang gawain ang iyong harapin ngayon, gawin mo ito ng may husay, tiyaga, at pagpapahalaga sa kalidad ng iyong ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas lalo mong mapapalakas ang iyong kakayahang humarap sa mga pagsubok ng may tiwala at kumpiyansa. Ngayong araw, bawat pakikitungo mo sa ibang tao ay maaaring magdala ng malalim na epekto, kaya't pagtuunan mo ng pansin kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili at ang mga papuring natatanggap mo. Ang mga positibong salita at kilos mula sa iba ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at magpataas ng iyong tiwala sa sarili. Ngunit tandaan din na hindi lahat ng papuri ay kailangang umangat sa iyong isipan. Ang pinakamahalagang pagpapatibay ay ang iyong sariling paniniwala sa iyong kakayahan at halaga. Sa mga pagsubok na maaari mong harapin ngayon, ang iyong likas na katatagan ang magiging sandigan mo. Kahit pa may mga hadlang sa iyong landas, huwag mong hayaan itong panghinaan ka ng loob. Sa halip, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang ipakita ang iyong determinasyon at kakayahang makahanap ng solusyon sa anumang sitwasyon. Ang mundo ay puno ng pagbabago, at ikaw ay may kakayahang umangkop at lumaban sa anumang hamon na darating. Ngayon ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga relasyon, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Minsan, sa sobrang abala natin sa ating mga tungkulin, nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kaligayahan. Yakapin ang mga sandali ng katahimikan at pagnilayan ang iyong nararamdaman. Ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Sa iyong araw-araw na gawain, maaaring mapansin mong ang iyong paligid ay nagdadala ng iba't ibang enerhiya. May mga pagkakataong magiging magaan at puno ng inspirasyon, ngunit maaari ring may mga sandali ng kabigatan o pagkalito. Huwag mong hayaan ang mga negatibong enerhiya na makahadlang sa iyong progreso. Sa halip, gumamit ka ng mga pamamaraan upang mapanatili ang positibong pananaw, tulad ng paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, pakikinig ng musika, o simpleng pagninilay sa mga bagay na nagpapasalamat ka. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti.
Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, kapayapaan, at bagong simula. Sa pamamagitan ng paggamit ng kulay na ito, maaari mong maramdaman ang kalmado at linaw sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 10, at 25. Ang 3 ay sumasalamin sa pagiging malikhain at masayahin. Ang 10 ay nagdadala ng enerhiya ng pananampalataya at panibagong simula, habang ang 25 ay nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng lohika at intuisyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras sa isang bagay na makakatulong sa iyong personal na paglago. Maaari itong pagbabasa ng isang aklat na may inspirasyonal na nilalaman, pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o pagsisimula ng isang bagong proyekto na matagal mo nang gustong gawin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapalakas ng iyong kaalaman at pagpapahalaga sa sarili, mas lalong lalalim ang iyong pag-unawa sa iyong misyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga natutunan mo. Ano ang mga aral na nakuha mo mula sa iyong mga karanasan ngayong araw? Ano ang mga bagay na dapat mong ipagpatuloy at pagbutihin? Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa iyong pangmatagalang tagumpay, kaya't gamitin mo ang bawat pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Manatili kang matatag, Capricorn. Ano man ang dumating sa iyo, tandaan na ang iyong determinasyon at pagsisikap ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Patuloy kang lumaban para sa iyong mga pangarap at huwag matakot sa pagbabago. Ang bawat araw ay isang bagong simula, at nasa iyong mga kamay kung paano mo ito gagawing makabuluhan at puno ng tagumpay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 28, 2025. Sa pagsikat ng araw sa Marso 28, maaaring mapansin mong ang iyong isipan ay naglalakbay sa malalalim na bahagi ng iyong mga pangarap at paniniwala. Ikaw ay isang taong matatag sa iyong mga adhikain, at ang iyong hindi matinag na paninindigan ay may likas na panghalina na nakakaakit sa iba. Ang iyong tapang sa paninindigan sa iyong mga prinsipyo ay hindi lamang isang katangian, kundi isang ilaw na gumagabay sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, hayaang ang iyong paniniwala ang maging gabay mo sa bawat hakbang, kahit na may mga pag-aalinlangan o kawalang katiyakan na bumabalot sa iyong landas. Ang sansinukob ay nagpapadala sa iyo ng mensahe ng pagmumuni-muni. Sa iyong puso ay maaaring may lumitaw na isang pakiramdam ng pananabik o pangungulila, isang matinding damdamin na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pananaw sa buhay. Ang pagnanasa mong makamit ang iyong mga pangarap, marating ang mga lugar na matagal mo nang inaasam, o maramdaman ang isang mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo, ay maaaring maging mas matindi sa araw na ito. Ang damdaming ito ay hindi dapat tingnan bilang isang kahinaan, kundi isang senyales na ikaw ay patuloy na lumalago at naghahanap ng mas makahulugang layunin sa buhay. Yakapin ang damdaming ito at gamitin ito bilang inspirasyon upang mas mapalapit sa mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Ang iyong mga interaksyon sa araw na ito ay maaaring maging mas malalim kaysa sa karaniwan. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ng damdamin ng iba ay lalong titibay. Kapag may kausap kang kaibigan o mahal sa buhay, mararamdaman mong hindi lamang ito isang simpleng palitan ng salita, kundi isang tunay na koneksyon ng emosyon at enerhiya. Ang iyong habag at malasakit ay maaaring maging sandigan ng iba sa kanilang mga pagsubok. Ngunit sa parehong pagkakataon, huwag mong kalimutan na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng emosyon ng iba. Matutong maglagay ng hangganan upang mapanatili mo rin ang iyong sariling lakas at balanse. Sa iyong mga gawain, maaaring dumating ang ilang pagsubok na susubok sa iyong tiyaga at pasensya. Huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon.
Bigyan ng sapat na oras ang iyong sarili upang timbangin ang mga bagay at siguraduhin na ang iyong mga aksyon ay naayon sa iyong tunay na hangarin. Tandaan na ang bawat galaw mo ay may epekto, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at sinasadyang pagkilos, maaari mong tiyakin na ang mga hakbang na gagawin mo ay magdadala ng positibong pagbabago. Sa usapin ng personal na pag-unlad, ito ay isang magandang araw upang magnilay at pag-isipan ang direksyon na nais mong tahakin. Ano ang iyong tunay na layunin? Ano ang mga bagay na nagdadala sa iyo ng kagalakan at kasiyahan? Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na suriin ang iyong buhay at alamin kung ikaw ay nasa tamang landas patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Kung may mga bahagi ng iyong buhay na sa tingin mo ay nangangailangan ng pagbabago, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang isaalang-alang kung paano mo ito maisasakatuparan. Sa larangan ng swerte, ang kulay na magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ay puti. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, kapayapaan, at kalinisan ng layunin. Maaari mong subukang magsuot ng damit na may ganitong kulay o magdala ng isang bagay na puti bilang isang simbolo ng panibagong simula at kaliwanagan sa iyong araw. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 14, at 28. Ang 3 ay nagdadala ng enerhiya ng pagiging malikhain at komunikasyon. Ang 14 ay kumakatawan sa pagbabago at pag-unlad, habang ang 28 ay isang tanda ng tagumpay at kakayahang lampasan ang anumang pagsubok. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng isang liham para sa iyong sarili. Magsulat ng isang liham na puno ng pag-asa, inspirasyon, at pagpapahalaga sa sarili. Isulat mo rito ang iyong mga pangarap, ang mga bagay na ipinagmamalaki mo tungkol sa iyong sarili, at ang mga bagay na nais mong makamit sa hinaharap. Itabi ang liham na ito at basahin ito sa mga araw kung kailan nararamdaman mong kailangan mo ng paalala kung gaano kakahalaga at kung gaano kalayo na ang iyong narating. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pasalamatan ang lahat ng mabubuting nangyari. Huwag lamang tumuon sa mga hamon at pagsubok, bigyang pansin mo rin ang maliliit na tagumpay at magagandang sandali na nagbigay ng liwanag sa iyong araw. Kahit ang isang simpleng ngiti mula sa isang estranghero, isang masarap na tasa ng kape, o isang tahimik na sandali ng kapayapaan ay mahalagang ipagdiwang. Ikaw ay isang nilalang na may napakalakas na espiritu at hindi matitinag na tapang. Huwag mong kalimutang ipagmalaki ang iyong sarili at ipagdiwang ang iyong paglalakbay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at mas maging totoo sa iyong sarili. Harapin ang hinaharap ng may bukas na puso at pananalig na ang lahat ng iyong ginagawa ay magdadala sa iyo sa isang mas maliwanag at matagumpay na landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Marso 28, 2025. Ngayon, habang dumadaloy ang mahiwagang enerhiya sa himpapawid, ikaw bilang isang Pisces ay nakakaranas ng isang malalim at makapangyarihang koneksyon sa iyong damdamin, panaginip, at intuition. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahang damhin ang hindi nakikita, ang mga emosyon na bumabalot sa iyong puso, ang mga hindi inaasahang ideya na sumisibol sa iyong isipan, at ang mga tahimik ngunit makapangyarihang mensahe na ipinapadala sa iyo ng sansinukob. Huwag baliwalain ang mga damdamin o kutob na dumarating sa iyo ngayon, sapagkat ito ang maaaring maging daan upang matuklasan ang mga sagot sa matagal mo nang hinahanap. Ang iyong pangarap ay puno ng kahulugan, at maaaring nagdadala ito ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa iyong hinaharap. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito,
Yakapin ang mahika ng mga emosyonal na koneksyon na nagpapalalim ng iyong kaugnayan sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong likas na empatya at kakayahang umunawa ng damdamin ng iba ay lalong tumitibay ngayon, kaya't maaari mong maramdaman ang malalim na pangangailangan na makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa iyong nararamdaman at pagiging totoo sa iyong sarili ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa iyong mga relasyon. Maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong nagpapasaya sa iyo. Ang isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang taos-pusong pag-uusap ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa inyong koneksyon. Sa araw na ito, hinihikayat kang maging matapang sa pagharap sa mga oportunidad na maaaring hindi mo napansin noon. Ang mga pintuan ng posibilidad ay bumubukas sa harap mo, at nasa iyo ang desisyon kung ikaw ay papasok o palalampasin ito. Isipin kung paano mo hinaharap ang iyong mga desisyon sa buhay. Ikaw ba ay nag-aalangan dahil sa takot, o ikaw ba ay sumusulong ng may kumpiyansa at pananalig? Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tapang at paniniwala sa sarili ay mga susi upang maakit mo ang tamang mga pagkakataon. Kung mayroon kang matagal ng pangarap o layunin na nais mong makamit, ngayon ang tamang oras upang gumawa ng hakbang patungo rito. Walang pangarap na masyadong malaki o imposible kapag ikaw ay may pananalig sa iyong sarili at handang kumilos upang ito ay maisakatuparan. Ang iyong intuition ay magiging mas matalas ngayon, kaya't bantayan ang mga senyales na maaaring magbigay sa iyo ng gabay. Ang sansinukob ay maaaring magpadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, isang salita mula sa isang estranghero, isang kanta na biglang tumugtog na may malalim na kahulugan para sa iyo, o isang damdaming tila nagmumula sa kawalan, ngunit nagpapahiwatig ng tamang desisyon na dapat mong gawin. Maging bukas sa mga palatandaan na maaaring dumating sa iyong landas. Ang mga ito ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na tumutulong sa iyong lumago at magtagumpay. Ngayong araw, bigyan din ng pansin ang iyong tahanan at gawin itong isang santuwaryo ng kapayapaan at inspirasyon. Ang iyong kapaligiran ay sumasalamin sa iyong emosyon. Kaya kung ang iyong espasyo ay puno ng kaguluhan, maaaring ito rin ang nararamdaman mo sa loob. Maglaan ng oras upang ayusin ang iyong tahanan, linisin ang iyong paligid, at punuin ito ng enerhiya ng pagmamahal at katahimikan. Maaari kang maglagay ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, tulad ng mga halaman, kandila, o mga larawan ng masasayang alaala. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas mo ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay lila. Ang lila ay sumasagisag sa espiritualidad, intuisyon, at mas mataas na antas ng kamalayan. Kung nais mong mapalakas ang iyong kakayahang makaramdam at makaintindi ng mga senyales mula sa sansinukob, magsuot o gumamit ng kulay na ito sa iyong kapaligiran. Maaari rin itong magbigay sa iyo ng kapanatagan ng loob at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 22 at 60. Ang 7 ay nagdadala ng espiritual na paggising at malalim na karunungan. Ang 22 ay kumakatawan sa katuparan ng mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap. At ang 60 ay nagpapahiwatig ng balanse at kaginhawaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga pangarap at layunin. Sa pamamagitan ng pagsusulat, nagkakaroon ng anyo ang iyong mga hangarin, at nagiging mas malinaw sa iyo kung ano ang nais mong makamit. Ang pagsasalarawan ng iyong hinaharap sa papel ay isang makapangyarihang paraan upang maipadala ang iyong enerhiya sa universo at maakit ang mga tamang oportunidad. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Marami ka nang nalampasan at marami ka pang kakayanin sa hinaharap. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, at bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, magmahal, at maging mas mabuting tao.
Yakapin ang misteryo ng buhay, pahalagahan ang iyong sariling liwanag, at ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa mundo. Tandaan, Pisces, ikaw ay isang nilalang na puno ng mahika, pangarap, at malalim na damdamin. Gamitin mo ito upang lumikha ng isang buhay na puno ng kahulugan, pagmamahal, at kagalakan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.